magandang gabi sa inyong lahat and I am back live. I'm doing this live stream again. I'm sorry I'm late for 15 minutes, actually 10 minutes because I was looking for a picture ng isang um, desert plant. Nakalimutan ko kasi yung picture. So, hinanap ko pa siya or nakalimutan ko kasi yung name. So, hinanap-hanap ko pa siya bago ako mag-start ng live stream. So, welcome back sa ating pong hashtag ANWR Breathing Space. So, this is your safe space. And again, my name is Ate Jo. At welcome sa ating safe space ngayong hapon or ngayong gabi rather. And kumusta kayo? How's your day? How's your Friday? Saturday, sorry. How's your Saturday? How's your maghapon? Alam ko some of you are already preparing for tomorrow for church day, but yeah. Kumusta kayo? Tell me about your day from a scale of 1 to 10, 10 being okay na okay ka. How's your heart? How's your soul? How's your physical being? Kumusta ka? Yung iba sa inyo galing sa trabaho or nasa trabaho. Yung iba sa inyo ay nagbabakasyon kasi ngayon bakasyon ng mga bata, tama ba? Bakasyon ng estudyante ngayon. So, kumusta kayo? Hi, magandang gabi Kuya Burge. Good evening sa'yo. Balita ko, feeling ko wala kang pasok today. Kasi kahapon naka-off ka. So, baka wala ka rin pasok today. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa lahat ng nandito at magpupunta dito. Magandang gabi. Again, welcome sa ating, wait lang, naglalagay lang ako ng, ng um, Band-Aid. Alright. Sa mga manonood pa at nanonood, magandang gabi sa inyo and welcome to our daily night devotion na maikli lang naman, 1 hour lang naman. It's like a date night, isang oras na kwentuhan tungkol sa love ni Lord at kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay nating lahat. So, yun. Hashtag Hashtag ANWR Breathing Space. So, again, this is a safe space for you, a safe space for me, safe space to kwentuhan lang to, walang masyadong mabigat na drama sa buhay or pagod sa buhay. Safe space to sa ating lahat. Pero if you want to all out drama, walang problema, mag-iyakan tayo dito, walang problema. Basta let's all give glory to the Lord who gives us the strength to do this freely. Um, I was watching the news. Actually, hindi ako nanonood ng TV. Pero somehow, as I was looking for something in the internet kanina, napadaan ako sa balita. At um, napanood ko, dalawang balita yung napanood ko actually. Isa is yung nangyari sa CSC Lex. Tama ba yung tama ba yung road na binabanggit ko? Yung nagkaroon ng um, banggaan at may dalawang vehicle na naipit sa gitna ng isang truck at isang SUV kung hindi ako nagkakamali. And a lot of there were casualties and most of them are from Rizal, from Antipolo. And I don't personally know them but my heart goes for the family na naiwan ng mga nasawi doon sa incidenteng yon. And another one is isang vlogger, isang babaeng vlogger na nagmomotor ang nag-road rage at inaway ang isang lalaki. Tapos uh, hindi niya alam na yung inaaway niya ay kilala sa lugar na yon, kilala sa Zambales. So um, yun yung balita na napanood ko. And I was like, grabe pala no, grabe na yung nangyayari sa mundo, sa road, I mean sa kalsada. Yung mga taong, yung mga tao na nag-iingat, napapahamak. Tapos yung mga tao naman na supposedly, yung mga vloggers, yung mga um, may impluensya sa social media,
kung sino pa yung sila na dapat maging magandang example pagdating sa kalsada ay nakikita mo sa balita na sila pa yung nauunang makipag-away. Tapos, um, mind you that the influencer, this girl, is too young to talk bad or sumagot-sagot dun sa lalaki na nakaalitan niya sa kalsada. At naisip ko nga kanina okay na yung ano kung halimbawa nagkamali talaga yung lalaki na meron talagang pagkakamali kasi hindi ko naman na tiningnan masyado, hindi ko na inimbestigahan or that's my fault kasi baka nagko-comment ako dito tas mali pala yung information ko. But I think kung sakali lang naman na nagkamali yung matandang lalaki doon sa insidenteng yon, bilang mas nakakabata, aren't we, is this generation becoming too entitled na kahit yung man lang respect sa mas patanda sa'yo ay nawawala na din. So parang naiisip ko lang, grabe yung mundo na kinagagalawan natin. Grabe na yung um, mga balita na wala na tayong makita, wala na tayong halos marinig na good news. When we go to the news, when we go to social media, halos wala na tayong marinig na good news. And ayun, nakakabigat lang siya sa pakiramdam. Pero it is what it is. The Lord allowed all things to happen and we are confident that all things, even the bad things, are working together for good for those who love the Lord. So, let's talk about good news today. Mag-good news tayo ngayong gabing ito. I want to um, lighten up the mood for kasi alam ko naman na napagod kayo sa maghapon, napagod kayo sa buong linggo ng pagtatrabaho, pag-aaral o kung ano man ang ginagawa niyo sa buhay. Minsan nakakapagod maging nanay. Ang nanay ko gumigising ng daling araw para magluto ng pagkain. Tapos natutulog siya ng medyo late na din kasi marami din siyang inaasikaso pa sa bahay. So, feeling ko, hindi ako nanay pero feeling ko nakakapagod yon. um, Nakakapagod din siguro maging tatay. You work hard to sustain and to provide for your family. At siguro nakakapagod din ang maging anak or maging miyembro ng isang pamilya. So, whatever you are, wherever you are right now, whatever circumstances you are right now, tonight, let's talk about how the Lord works sa ating buong isang linggo at sa bawat isang sa ating maghapon. So, I want to share this picture with you. Yan, nakikita niyo ba? Yan. Itong picture na to, ang tawag dito ay kedjri? Kung hindi ako nagkakamali, kedjri fruit siya. Hindi siya actually fruit, pero para siya plant. Kedjri, parang KH, wait lang, baka mali yung spelling ko. KHERJI, kedjri. So itong specific na halaman na to ay matatagpuan lamang sa desyerto. Although it is found in most deserts, sa desert lang siya, sa desert mo lang siya makikita. Wala siya sa mga rainforest ng Pasig, wala siya sa Pilipinas, sa desyerto lang siya makikita. And at the same time, this one, teka lang, balikin, palalakihin ko lang. Ang pangit ng quality ng mga nakuha kong picture, no? Ayan yung picture na hinahanap ko kanina. Sabi ko, ano kaya yung mga picture, ano kaya yung mga plants? Alam ko na itong mga matagal na, mga nabasa ko na to before. Pero nagtatanong ako dati kung ano yung mga plants na tumutubo sa desert lang. So ito yon, isa tong prutas na to. This is called pilu, Pilu. So this is called pilu fruit and this is mostly found in the desert, sa Thar Desert actually. And this is very sweet. Itong prutas na to, sabi syempre di pa natitikman to, no? Pero sabi sa Google, sabi din sa mga nabasa ko, this fruit is like grapes sa atin. Pero sa doon, um, pilu yung tawag. And looking at this
parang juicy fruit, 'di ba? Yung juicy fruit na 'to, parang candy yun, ah. Yung looking at this fruit, hindi mo aakalain na galing siya sa desyerto o tumutubo siya sa desert kasi maano siya eh, um, kumbaga makatas, matubig eh, na para nga siyang ubas. And ito namang isa, teka lang, tingnan natin kung kaya kong i-zoom out. Nasaan na yung isa? Ito pala. So, ito yung kej, keji. Ito naman, ginagamit naman to para siyang gulay na medyo matubig din. Parang, kumbaga sa, di ko alam kung anong tawag doon. Siguro Baguio bean, siguro yung pinakamalapit na magandang, kumbaga, pwedeng pagkaparisan nitong plant na to. And these two plants, they're both um, from desert. So, kung ikaw ay magiging halaman, kung ikaw ay magiging halaman, kung meron kang pagkakataon na mamili na maging halaman ka, saan mo gustong ma-plant? Kung saan mo gustong itanim ka? Siguro most of us, kasi ako nung tinanong ko yung sarili ko nung tanong na to, naisip ko gusto kong matanim sa rainforest. Gusto mga forest talaga, yung malapit sa ano to dito sa waterfalls, maraming magagandang kasamang puno, tapos yung bang hindi na a-access ng mga humans, hindi na a-access ng tao para hindi ako masisira. Tapos yung may enough sunlight lang. Kumbaga gano'n, gano'n yung gusto kong pagtaniman sa akin kung sakaling ako ay plant. Kayo ba? If ever na magiging plant kayo at you have the choice to know and to choose where you want to be planted, saang lugar ninyo gustong matanim? Kapares ko ba kayo gusto nyo sa rainforest? Or meron ba sa inyo na pipiliin ang disyerto? Meron ba sa inyo na gustong matanim at mamunga at mabuhay sa desyerto bilang isang halaman? I I doubt siguro sa 100% siguro 98.7% ang sasabihing ayaw mo sa desert. We don't want to live in a desert lalo kung plant ka tapos you need enough sunlight, hindi sunlight lang, you need water to grow. Tingin natin gano'n, no? Siguro lang baka gano'n yung um, naiisip nyo when we talk about being planted or being able to choose where you want to be planted. So today, or tonight rather, let's talk about that. Let's talk about um, circumstances or pagkakataon ng buhay natin where we think that we are planted in the wrong soil. Parang we feel, Lord, mali yata yung pinaglagyan mo sa akin. Lord, parang hindi ito yung buhay na gusto ko. Lord, parang hindi ito yung katawan na gusto ko. Lord, parang hindi ito yung pamilya na gusto ko. Hindi ito yung church na gusto ko. This soil feels so wrong. So let's talk about that. And before that, syempre magpe-pray muna tayo kasi mamaya mag-viral tayo kasi kung ano yung pinagsasabi ko dito. Magpe-pray muna tayo. Let's ask the Lord for wisdom. Let's ask the Lord um for His loving kindness be upon us. At lahat tayo, no, makinig. Hindi lang kayo, pati ako, makikinig sa sasabihin ng Lord sa atin sa devotion natin na to. So, let's all pray. Lord, magandang gabi po. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay again nakapagtipon-tipon, Lord, sa maikling oras para pag-usapan ang iyo pong salita, ang iyo pong pagmamahal sa amin, at ang iyo pong dakilang pag-ibig at pagpapatawad sa aming lahat. We thank you, Lord, for the opportunity that we can do this in the comfort of our home. Hindi kami kailangang mamasahe, hindi kami kailangang magpagod, pumunta sa kung saan-saan just to hear your voice, just to hear your word. Is cellphone lang, internet, Panginoon, and the heart
to the heart, Lord, that wants to learn from you, is all we need tonight. And thank you, Lord Jesus, for again this opportunity to um, be with you, to date you, Panginoon, to um, just spend time with you, Lord. Thank you, Panginoon, sa pagkakataong ito, and may our lessons, Lord, tonight, may our devotion, Lord, tonight, help us, Lord, grow in so much love for you. And mas lalo naming makilala, mas lalo naming, Lord, maintindihan at magkaroon kami ng matinding uh, pagtitiwala, Lord, sa iyo pong mga pangako sa amin as we talk about you and your love for us. Thank you, Lord Jesus, at ikaw po ang siyang maitaas. Wala pong kahit na sino ang aagaw sa spotlight na ito, kundi ikaw lamang ang lalagyan namin, Lord, ng spotlight. Ikaw, Lord, ang lalagyan namin lahat ng praises ng thanksgiving, O God. And may cover me, may you hide me, at ikaw, Lord, ang makita sa gagawin namin ito. Again, Lord, we love you, we thank you, and we bring you all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Amen. Sabi ni Ate Alpha, Hi, Ate Alpha! Nandito ka pala. Sabi niya, Blessed evening, Ate Jo. Na, I miss you. Ko kayong lahat dito. Na-miss ka din namin. Nandito din si Ate Shatsi. Magandang gabi sa Ate Shatsi. And Jamesy. Hi, Jamesy. Magandang gabi. Parang first time kong makita si Jamesy dito sa sa live stream ko. Hi, Jamesy. Welcome sa ating hashtag ANWR Breathing Space. And don't worry, this is our safe space. So let's talk about roots before roses. For those who are asking, saan natin kinukuha ang ating Bible, ang ating devotion kada gabi, dito siya kinukuha sa Roots Before Roses. Sinishare ko na din siya online para meron kayo, makita nyo din yung binabasa ko. Pero for those who wants to have their own copy of May Devotion, this is our month of May Devotion, Roots Before Roses. Available siya anytime. Yun. Available din siya for digital copy. So let's talk about day 3. May 3 na ngayon, no? Happy birthday, Roxanne. Okay. So this soil feels so wrong. So i-zoom ko na lang para makikita niyo lahat. So ito yung ating topic for tonight. This soil feels wrong. And our verse for tonight would be from Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things works together for good. Isa ito sa lagi nating nagagamit na verse. Kahit pa nung nag-live stream ako nung January, most of our Bible verses is this Romans chapter 8 verse 28. Feeling ko nga by mind and by heart kabisado nyo na itong verse na ito. For we know that all things work together for good for those who love the Lord. Hindi ko na tinuloy yung for those who love the Lord kasi mamaya makikita nyo. So basahin natin. Let's be real. Sometimes the soil we're planted the soil we're planted in doesn't feel holy. It's frustrating, it's awkward, it's unfair. You didn't ask for this job, this class, this city, this situation, and yet here you are, wondering if anything good can grow here. Here's the truth. God is the gardener. God is the gardener, and He doesn't plant us by accident. So, sabi nga dito, let's be real. Wag na tayong magmaang-maangan pa. Wag na tayong magtago sa ilalim ng kumot. Maging totoo tayo sa sarili natin. Sometimes, yung kinalalagyan natin sa buhay natin or yung season ng buhay natin where we think um, we're not growing feels wrong. Sometimes the soil, yung season natin, yung buhay natin, yung kahit ano, yung parte ng buhay natin that we think uh, dapat iba, doesn't feel holy. Diba? And it's frustrating, it's awkward, it's unfair. Hindi naman natin gusto, halimbawa sa trabaho natin, natanggap ka sa trabaho, masayang masaya ka, pero as the year
As the year goes by, parang hindi ka na masaya sa trabaho na yon. Tapos sasabihin mo na, this job anymore. Um, I don't want to be in this company anymore. Or siguro, hinayaan ng Lord na makapunta ka sa company na yan and hindi mo naman hiningi yun kay Lord. Lord, ayoko ng ganitong trabaho. O kaya naman yung klase, yung mga classmate mo or yung teacher mo, ayoko ng ganitong klase ng mga classmate or ng teacher or yung buhay mo sa mismong location mo. Halimbawa, galing ka sa city, tapos dinala ka ng Lord sa probinsya. Parang, Lord, dati ganito yung buhay ko, ngayon ganito na lang yung buhay ko. O kaya naman, galing ka sa probinsya, dinala ka sa city, ngayon, hinahanap-hanap mo yung buhay probinsya mo. So, nagtatanong ka, Lord, parang hindi ako dito belong. It's frustrating. It's unfair. Minsan, pakiramdam natin, unfair si Lord. Minsan, it's awkward. Di natin alam yung gagawin natin. And yet, nandyan ka sa kinalalagyan mo ngayon. Tinatanong mo yung sarili mo, teka, ano bang maganda sa sitwasyon ko ngayon? Is there anything good na meron ang sitwasyon ko na ito? Ito yung truth. Ito yung katotohanan. Nilagay kay ni Lord dyan kasi gardener siya. At hindi kanya nilagay dyan by accident. Kumbaga, kung plantita at plantito ka, di ko alam kung mahilig kayo sa halaman, pero isa sa isa sa natutunan ko, dapat may mga spaces yung pag nagtatanim ka, may mga spaces para hindi sila nag-aagawan ng nutrients. And the Lord knows where you need to be planted. Alam niya kung saang parte ka ng o saang sitwasyon ka ilalagay, saang pamilya ka ilalagay, saang trabaho ka ilalagay, saang eskwelahan ka ilalagay. Kasi alam niya na doon ka mag-grow. And babalik tayo dun sa Romans chapter 8 verse 28 na lahat ng bagay, even those frustrating moments, those awkward situation, and those unfair or feeling unfair life, all things works together for your good kasi mahal mo si Lord. And He doesn't plant you in that situation by accident. He knows the condition. Nakikita naman niya eh. Nakikita naman niya na nahihirapan ka. Nakikita naman niya na um, you are striving, you are doing your best. Alam din niya yung discomfort ng situation or ng buhay mo na kung saan ka nasa kalagayan mo ngayon. He knows that. And still, He chose this place or that place for you, your season, your soil, on purpose. Ang ganda nitong word na to. He knows the conditions, He knows the discomfort, and He still chose this place, this season, this soil on purpose. Mapapatanong ka, Ate Joy, ganun, ibig sabihin unfair si Lord. Kasi hirap na ako sa sitwasyon ko eh. Hirap na akong sa sa season na to. Bakit niya hinahayaan ito mangyari? Bakit niya pinapayagan to? Alam naman pala niya yung condition. Alam naman pala niya na in this process or in this season, marami akong discomfort. Bakit niya to hinahayaan? Let's read this one. Some of the richest fruit comes from the most unexpected ground. Katulad lang din nung pinakita ko sa inyong picture, yung si pilu fruit. Hindi mo ina-expect na makakakain ka ng parang grapes o mas masarap pa sa grapes sa gitna ng disyerto. Yung pilu fruit, kung siguro kung may isipan yun, ayaw ninyo siguro matanim siya sa disyerto, pero the Lord allowed pilu fruit to be planted in the desert so they can grow and provide the richest fruit doon sa unexpected na lugar na yun. And sometimes, the Lord allows those
circumstances in your life, heartbroken, wallet broken, broken family, broken relationship, problems na feeling mo hindi na mareresolve pa, circumstances in your life that you did not choose to happen but it did, unforgiveness, anxiety, depression, all those happens with God's approval for you to become the richest fruit in those unexpected moment. Kasi alam naman niya nadadaanan mo yon. And alam din niya yung sitwasyon, yung discomfort, yung pain, yung pagod na mararanasan mo on that process. But still, God chose that season for you on purpose. Why? Because again, the richest fruit comes from the unexpected ground. Kung ako, itatanim ako ni Lord sa rainforest, katabi ng waterfalls, katabi ng isang sa magandang soil na may enough sunlight. Siyempre, ang nasa isip ko, pag doon ako nilagay ni Lord, pag doon ako nilagay ni Lord, mag, mag-grow ako. Tama ba? Magiging maganda akong puno, magiging maganda akong plant kasi I have everything that I need there. Yet, maaaring baka maging too comfortable naman ako doon sa posisyon na yon. I will no longer strive because I'm in a comfortable position. I'm in a comfortable soil. So sometimes the Lord will plant you in a season or in a circumstance that you think hindi talaga yan para sa'yo. But the fruit that comes after the process is what the Lord wants you to be. Kaya ka nandyan. What looks like wrong soil might just be the holy ground in disguise. Galing nun, no? Yung bang kala mo wrong soil, iniisip mo, mali yata yung pamilya na pinaglagyan mo sa akin, Lord. Mali yata yung mga kaibigan or pamilya na ibinigay mo sa akin. Mali yata, Lord, yung course na binigay mo sa akin. Mali yata, Lord, yung trabaho na binigay mo sa akin. But if you think, if you look at this, if you look at it this way, that maling lugar na iniisip mo, that wrong soil might be just holy ground in disguise. Why? Because when God's hand are in the dirt, even the dirtiest places can bloom. Or even the driest places can bloom. Pag si Lord ang naglagay sa'yo sa lugar, sa circumstances na yan, aasahan mo that there would be blooms in that place. You will bloom in that situation. There is power in that situation because God's hand are in the dirt itself. Pag kumbaga, hindi naman siya gardener na nagtanim lang. Siya din yung gardener na nag-aalaga sa tanim niya. Hindi kanya nilagay dyan sa circumstances na yan. Hindi kanya nilagay sa sitwasyon na yan para iwan ka. Kumbaga, hindi paasa si Lord, di tulad ng ex mo. Char. Nilagay ka niya sa circumstances na yan, nilagay ka niya sa condition na yan. He knows your discomfort, He knows your struggle, He knows your pain, and yet uh, the Lord tells you, I know the plans that I have for you. I am the gardener. I will take care of you. Nilagay nga niya yung pilo fruit sa desierto tapos nagbunga yon ng uh, sweet as grapes sa desierto. Kung yun nga inaalagaan ng Lord, ikaw pa kaya?
Di papayag si Lord na hindi mo makita yung power niya in that circumstances, in that discomfort, in that season na feeling mo mali yung sitwasyon, mali yung kinalalagyan mo. The Lord's power is there. And He is telling you, hindi ko nga pinabayaan tong pillow fruit sa disyerto, ikaw pa kaya? Hindi ko nga hindi ko nga pinapabayaan ng mga ibon sa himpapawid na magutom, ikaw pa kaya? Yung mga lilies of the valleys na napakagaganda. Ayon sa Songs of Solomon, magaganda ang lilies of the valleys. Yung ganda na yun, sisiw lang yun kay Lord. He takes care of the lilies of the valleys. Kung yung mga maliliit na halaman na yun, inaalagaan na Lord, sino ka? Ay, hindi pa ba hindi pa ba yun sapat para sa'yo para magkaroon ka ng comfort na, ay Lord, nilagay mo ko sa season na to, nilagay mo ko sa soil na to na I feel it's wrong, but you put me here and you will take care of me. We have to trust the gardener who puts us there. Hindi lang din siya the gardener na nilagay lang tayo doon. The gardener who will also takes care of us. Are you in pain right now? Are you heartbroken? Do you feel that you're ready to give up life? Nasa sitwasyon ka ba na buhay mo na parang sukong-suko ka na, ayaw mo na dito? Nandyan ka na din ba sa pagkakataon ng buhay mo that you are heartbroken by your relationship? Magkaaway kayo ng pamilya mo, galit sila sa'yo, marami kang utang, marami kang kailangang bayaran na hindi mo na alam kung anong kakainin mo bukas or saan ka kukuha ng pamasahe bukas. Hindi mo alam kung bukas kakain pa ba ikaw at ang mga anak mo. Hindi mo alam kung bakit ka nilagay ng Lord dyan sa problema na yan, sa sitwasyon na yan. But the Lord is telling you tonight, God is the gardener. He takes care of His garden. He will take care of you. God did not plant you there. God did not put you in that circumstances by accident. He will take care of you. He knows your condition. He knows your discomfort. And you have to trust Him and His timing. You have to trust His timing. You have to trust that He is the good gardener. He is not um hindi kanya iiwan sa ere. So instead of you trying to dig yourself out, instead of you leaning on your own understanding na bukas, Lord, wala akong pamasahe. Pwede bang mangutang na lang ako sa ganitong kahit na triple yung pagbalik. Instead of you trying to dig your way out, ask Lord, ano ba? Lord, what are you trying to grow in me today? What are you trying to teach me in these circumstances? Gusto mo ba, Lord, na magtiwala ako sa'yo? Gusto mo ba, Lord, na matutunan kong magtiwala sa'yo sa sitwasyon na to? Maybe that's the reason why you're there. Maybe you don't trust the Lord enough, so that's why the Lord allowed you to be there so you can fully surrender your life to Jesus so He can work and transform you as the plant you are called to be. Ma malalim itong devotion na to para sa akin kasi it speaks to me na parang dagger. Kasi I've been living my life. I've been a Christian for so many years. I've been a Christian. I've been in a Christian family. I've been a Christian for so many years, and yet Christian lang ako pagka maganda yung sitwasyon ko. Di ko alam kung nakaka-relate kayo, pero ako, nagiging Christian lang ako. Gumaganda yung praise and worship ko. I can sing joyfully. I can sing praise and worship joyfully if the situation is good. Pero pag dumating na yung mga problema, pag dumating na yung mga di ko gustong circumstances, pag dumating na yung consequences of my sin, hindi na ako Christian. I dig my way out. Gumagawa ko ng sarili kong paraan. Iniiwan ko si Lord sa gilid. Lord, diyan ka muna. Ako muna yung gagawa ng
ng paraan sa problema ko kasi feeling ko matagal ka sumagot. So ako muna yung gagawa ng paraan, Lord, diyan ka lang muna. I've been living my Christian life just like that. I don't trust the Lord in His timing. I don't trust the Lord that He will answer right away. Ako, mainipin ako sa sagot ng Lord, kaya I do what I want to do. Babalikan ko na lang siya if things get good again. Babalikan ko na lang si Lord kapag maganda na ulit yung sitwasyon ko. And I would say, I'm a Christian. I'm 100% Christian. Akong ako. And yet, salamat sa Lord, hindi niya ako hinayaang maging ganun. Hindi niya hinayaang maglakad ako ng blindfolded sa aking Christian walk. The Lord has planted me a seed. The Lord has put me in a situation where I can make my own way out. Gusto kong i-share sa inyo ang testimony ko ngayon. Meron akong sitwasyon, huwag kayong mag-alala, hindi ito love life. Nasa sitwasyon ako ng buhay ko ngayon that keeps happening before. It happened before and over and over. And before, kapag nangyayari yung ganitong situation sa buhay ko, I would dig myself out. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, iiwan ko si Lord sa gilid. Lord, diyan ka muna, gagawan ko na muna to ng paraan kasi medyo matagal ka kasi sumagot, Lord eh. So ako muna ha, gagawan ko muna to ng paraan. Balikan na lang ata pag okay na. I've been doing that ever since kapag nandun ako sa sitwasyon na yun. And yet, the Lord put me again in this situation again. Siguro dahil kaya paulit-ulit yung situation kasi hindi ako natututo. And the Lord put me in the same situation right now and the Lord taught me, trust in me. Don't don't dig yourself don't dig your way out of this situation. Trust me in this. And I am right now trusting the Lord in these circumstances. At alam nyo, nakakatuwa. Never akong iniwan ng Lord. Nakakatuwa talaga. Never kong naramdaman na nagkukulang ako. Sige na nga, ikwento ko na nga. Maikwento ko lang. Yung every month, 'di ba, meron ako mga bills to pay. Every month talaga, ay, hindi naman every month, pero may mga pagkakataon ng buhay ko na parang hindi pala. May mga pagkakataon ng buhay ko na kulang ang income ko. Yan. Di ko alam kung bakit. Di naman ako masyadong magastos sa sarili ko. Magastos ako sa mga pamangkin ko, pero sa sarili ko hindi naman. But nagkukulang ako. I keep on getting stuck in that situation. And right now, nandun ako sa same situation, parang kulang yung income ko. Hindi ako makapagbayad ng bills. Tapos, every time that happens to me before, I would do I would dig myself out sa pamagitan ng paghingi ng tulong sa ganito, pagkuha sa ganito, paghingi ng ganyan, pangungutang kay nanay, mga ganon. Yung paraan ko para masolusyonan ko yung problema na yun. I don't know if this is also happening to you, but this is my testimony, so share ko lang. Dati, ganun ako, gumagawa talaga ako ng pagparaan, sarili kong paraan para masolusyonan yung problema na yun. I never had this breakthrough or paano ba, this idea na, teka, magtiwala ka kay Lord pagdating sa finances mo. Yes, I know that teaching. Alam ko yun sa puso at isip ko. Alam ko yung teaching na yun na dapat ipagkatiwala mo kay Lord yung finances mo. Pero pagdating na ng due date, nagpapanik na ako, nag-automatic ng panic yung puso ko. Kaya gumagawa ko ng paraan para masolusyonan yung mga problema ko. At yung paraan na naiisip ko, minsan yung pa yung nagbabaon sa akin sa hirap. Tapos, pag nandun na ako sa panahon na nababaon na ako, sisisihin ko naman si Lord, Lord, ang tagal mo kasi sumagot sa prayers ko.
Ang tagal kasi ng provision mo. And yet, alam mo, ngayon, na-realize ko, na napaka't-yabang ko. I am so mayabang. Nang sabi ng Lord sa akin, eh, hindi ka kasi nagtitiwala sa timing ko eh. Nagtitiwala sa akin. Hindi mo pinagkakatiwala sa akin na kaya kong gumawa, kaya kong magkaroon ng, kaya kong gumawa ng blessing sa sa finances mo. And right now, since natutunan ko nga yun, the Lord is so awesome na unti-unti, galing nga eh, unti-unti, nakakabayad ako. Minsan, minsan wala naman talagang, halimbawa, wala akong inaasahan. So, Lord, magpe-pray ako ng morning, no? Gigising ako, magpe-pray ako morning, Lord. Lord, kung sa totoo lang, kung dating ako yun, baka nakagawa na ako ng paraan. Baka nabayaran ko na to sa sarili kong paraan. Pero Lord, this time, I want to entrust you with my finances. So minsan magigising ako, Lord, thank you Lord for your provision. Magpe-pray ako, Lord, thank you Lord sa ganyan. Tapos magsusumbong lang ako, Lord, kailangan ko nang magbayad sa ganito. Lord, kailangan ko tong bayaran na. And true enough, alam nyo, biglang may magsasabi sa akin, Ate Jo, paggawa naman ako ng ganito, tapos ito yung ah, payment ko. Parang, hindi ko naman ina-expect yun, pero dumarating. True enough, nakakabayad ako. At doon ko talaga nare-realize na hindi ka pinababayaan ng Lord kapag nagtiwala ka sa Kanya. Doon ko nare-realize na hindi Kanya nilalagay sa sitwasyon na nahihirapan ka nang iiwan Kanya. Kumbaga, pin, nararanasan ko na nahihirapan ako sa finances ko, but when I entrusted the Lord with my finances, nandun pa rin naman yung hirap, pero nandun din yung assurance na hindi ako iniiwan ng Lord. Na bigla na lang may darating na hindi ko inaasahan, and I can pay my bills. I can truly say na, Lord, hindi yun dahil sa akin. Hindi yun dahil gumawa ako ng paraan, kundi nandun lang yung nagtiwala lang ako sa kakayahan mo at sa pagmamahal mo sa akin, kaya ako nagkakaroon ng provision. And ang ganda ng ganung experience. Alam nyo, hindi ko pinagpe-pray na mahirap maranasan nyo yung nararanasan ko. Pero I pray na maranasan nyo din at makita nyo na in your circumstance, hindi man ito tungkol sa finances nyo, but in your circumstances na nahihirapan kayo, I really pray na magkaroon kayo ng moment na ma-realize nyo, it's not about you, it's about God who works in that circumstances for you. Mapapangiti ka na lang, mapapaiyak ka na lang, Lord, thank you po. Kasi natanggap ko to. Thank you po, Lord, kasi tinanggal mo ako sa sitwasyon na yun. It's impossible. Meron nga ako nabasa sa TikTok before. Yung question, paano mo nalaman na merong totoong Diyos? Tapos yung nag-testimony, sabi niya, bata pa lang daw sila, mahirap na sila. Tapos dumating na yung pagkakataong iniwan sila ng tatay niya, parang ganun, iniwan sila ng tatay niya, or tapos halos magdadalawang araw na silang hindi kumakaing pamilya. Siya, yung nanay niya at yung kapatid niyang lalaki. Tapos hindi na sila mapautang ng mga tindahan, hindi na sila wala nang magtiwala sa kanila na magbabayad sila kasi nga iniwan na sila ng tatay nila na nagbibigay sa kanila ng support. So, paggabi na, hindi pa rin sila kumakain, halos magto 2 days na silang hindi kumakain. And naalala niya na patapos na yung TV patrol, magsasarado na yung nanay nila ng bintana ng pintuan. Tapos ang iniisip niya, hindi pa sila kumakain, gutom na sila magkapatid, pero walang nagrereklamo sa kanila kasi they know na wala nang nagpapautang sa kanila. And bago magsarado ng pintuan, yung nanay niya biglang may kumatok.
yung kaibigan ng nanay niya may dalang isang supot ng bangus. Naiiyak ako. Bakit ako naiiyak? May isang supot ng bangus. Isang pirasong bangus. Tapos sabi nung kaibigan ng nanay niya, dinala ko to kasi makikilagay sana ako sa rep nyo. Pero, sa inyo na lang pala, iluto nyo na, baka mapanis. At nung gabi yun, nakakain sila. And sabi nung nag-testify, doon ko nalaman na may Lord talagang nakikinig sa mga hinaing natin sa panahon na naghihirap tayo, sa panahon na nasasaktan at nahihirapan tayo. The Lord listens to our prayers. Tapos ngayon daw na matanda na siya, kasi nung bata siya, niya naranasan. Ngayon matanda na siya, na-realize na yung kaibigan ng nanay niya, taga-Ibayo pa, taga-malayong lugar. At may rep silang sarili. And later that woman knew na nung gabing yun, hindi naman talaga makikilagay yung kaibigan ng nanay niya ng bangus. Dinala niya talaga yun. Di daw alam nun babae kung ba't nangyari yun. Bakit daw niya gustong dalhin sa kanila, pero dinala niya. And that was, I believe, 100% sure that was the Lord working on that moment para yung batang nakaranas no, na ngayon ay nagtestify na si Lord talaga ang kumikilos sa buhay nila. And and in your right now in your life, the Lord is telling you right now that He has plans for you. Yung bawat circumstances na nadaanan mo at dinadaanan mo ngayon, those are all orchestrated para bumalik ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya that He is the gardener and He will never let you go and He will take care of you. Orchestrated yun lahat. Meron pa ako nabasa, actually narinig ko tong sermon ni Pastor Paul Washer. Na-assign siya, pastor to, na-assign siya sa isang missionary sa isang bansa. Nakalimutan ko kung anong bansa yun. Pero yata, tapos, missionary sila. Alam niyo naman ang missionary, di ba? Hindi sila lagi nakaasa sila sa Panginoon. Nakaasa sila sa kanilang mga yung circumstances nila, sa pera nila, sa pang-araw-araw nilang pagkain, nakaasa sila sa Panginoon. At so kung ano yung kayang ibigay ng church sa kanila. And Pastor Paul Washer has this mini journal. Tapos doon sa mini journal na yon, sinusulat niya yung expenses na kailangan bayaran. Bills, pagkain, support sa ibang pastor, support sa ibang missionary na nasa iba't ibang lugar, nasa iba't ibang bansa. At wala siyang sinasabihan dun sa journal na yon. Yung journal na yon, it's just him and the Lord who knows that journal. At every day, sinusulat niya, Lord, kailangan pa namin ng 10,000 para padala sa ganitong pastor sa isang missionary church. Lord, wala na kaming pagkain bukas. Lord, the bill of the church, yung rent sa church, kailangan na naming bayaran. So, si Pastor Paul Washer, sinusulat niya yung lahat. And true enough, every time na may susulat siya, hindi niya malamang dahilan, the Lord works, and laging may darating para masolusyonan yung bawat isusulat niya doon nang wala siyang sinasabihan. One time, may dumating sa kanila, Pastor Paul, meron akong sulat mula sa ganitong bansa. Bibigay ko daw sa'yo. Tapos pagbukas niya, meron 1,000 ganyan, 1,000 peso, dollar. Basta nakukumpleto. And that is the Lord working and orchestrating every single life sa buhay ni Pastor Paul Washer para masolusyonan yun. Di naman alam ng mga taong nagpapadala sa kanila na kailangan ni Pastor Paul Washer magbayad ng renta. They just want support. But the Lord uses them para makuha yung support na yun na kailangan nila Pastor Paul Washer. Meron pang isa, si Pastor Bong from CCF Maine. Naalala ko, isa sa testimony din niya, sabi nung asawa niya, mag-e-enroll na yung anak nila. And wala pa silang natatanggap na income kakasimula pa lang niya halos sa ministry. And may tumawag.
may siguro pagpalagay natin nakalimutan ko na kasi talaga yung mismong kwento, but may tumawag sa kanya si kay Pastor Bong na mag-speak sa isang company. So pumunta siya doon sa company na yon, and after niya mag-speak may tumatakbo na secretary o kung kaibigan man niya yata yon, tumatakbo palapit sa kanya. Sabi ni nung secretary, Pastor Bong, 2 months na kitang hinahanap kasi bibigay ko to sa'yo. Pag-open niya ng envelope, pera yung laman. Tapos ang ginawa ni Pastor Bong, pumunta siya doon sa pumunta siya doon sa office niya. Tapos umiyak siya kay Lord, Lord, kulang naman tong binigay mo. 'Di ba? Hindi pa siya naging na hindi pa siya naging grateful doon sa natanggap niya. Pero yun yung talaga yung pinagpe-pray niya, Lord, kulang yun natanggap ko. Kulang to sa tuition ng anak ko. And pagka tapos yung matanggap yun, nagpasalamat siya. Syempre, nagpasalamat pa rin naman siya sa Panginoon kasi binigyan siya ng blessing noon. Pagkatapos nun, nakatanggap uli siya ng another blessing, and the full blessing, the blessing na na-receive niya is the full payment or saktong-sakto na payment para sa tuition fee ng mga anak niya. Yung natanggap niyang blessing, saktong-sakto talaga dun sa dun sa kailangan niya, sa pangangailangan niya para sa tuition fee ng mga anak niya. And sabi niya, Lord, thank you, na kompleto ko na. Ay, Lord, mababayaran ko na. Para saan yung una na natanggap kong sobre? Para saan yung una? Parang the Lord spoke with him, and parang nasabi niya, syempre, kailangan din ng anak mo ng mga gamit. Kailangan din nilang ng baon. See how the Lord works. The Lord orchestrated the moment that if you need Him, He will be there. If you are in a circumstances na nahihirapan ka, the Lord will orchestrate answers for you. He knows your condition, and He knows what you need, and He knows what you want. He is the best gardener at hindi ka niya iiwan in any circumstances. What looks like wrong soil might just be a holy ground in disguise. Because when God's hand are in the dirt, even the dirtiest places, or even the driest places can bloom. So, instead of trying to dig your way out, ask, Lord, what are you trying to grow in me here? Are you asking, is the Lord asking you to fully trust in Him in this season of your life? Tinuturuan ka ba ni Lord na magtiwala sa kanya, sa finances mo, sa relationship mo? Tinuturuan ka ba ni Lord ngayon na ipagkatiwala mo sa kanya ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, ang school na pupuntahan mo o pag-enrollan mo? What is the Lord trying to grow in you in these circumstances? So this is our reflection. Meron bang area ng buhay mo ngayon that feels like you are in a wrong place? And how might God use this soil to teach, stretch, and grow you? Have you been resisting it or inviting Him into it? Katulad ko dati, ayokong isali si Lord sa finances ko. Ayokong idamay si Lord sa finances ko kasi feeling ko nga mabagal si Lord sumagot pagdating sa finances at sa love life. Dati iniisip ko ganun. Ako mag-isip dati. Iniisip ko pag si Lord ang pinagkatiwalaan ko sa finances ko, ang bagal sumagot. Pag si Lord ang pinagkatiwalaan ko sa love life ko, mabagal sumagot. But, at tapos nire-resist ko, no? Nire-resist ko yung help niya. Ayoko, Lord, ayoko ng tulong mo. Kaya ko tong mag-isa. Pero this time, this time around, gusto ko na siyang kasama.
Gusto ko nang makita na excite ako sa gagawin niya sa finances ko, na-excite ako sa gagawin niya sa love life ko, na-excite ako kung saan niya ako dadalhin. I have been resisting God's plan in my life. But now, I am inviting Him over so I can experience His loving plans for me. Meron ako ditong, um, teka, yan, encouragement para sa'yo. May flowers pa yan. Don't underestimate what God can do with a broken ground. He's not limited by your environment. He can transform it. Stay planted, stay open. Even here, in any circumstances you are in right now, especially in that circumstances, something beautiful can begin. Nandun ka ba sa sitwasyon na parang, Lord, ayoko dito, mali yung sitwasyon ko. Mali yung katawan na ibinigay mo sa akin. Mali yung gender na ibinigay mo sa akin. Mali yung pamilya na ibinigay mo sa akin. Mali yung itong relationship na ibinigay mo sa akin. Mali itong church na kinabibilangan ko. If you are in that situation where you feel you're broken down to your core, then maybe the Lord is telling you tonight to never underestimate His power in that broken space, in that broken soil, in that broken ground. Hindi naman limitado ang Panginoon at walang imposible sa Kanya. So, I hope and pray that tonight you are, you know your calling. You will remember your calling. You will remember that God calls you by your name. Ganda nitong devotion ko kanina. Sabi doon, Satan knows your name but calls you by your sin. But God knows your sin but calls you by your name. You are planted. You are not buried. You are there for a reason. And the Lord will orchestrate heavens and earth, pati mga bituin sa langit, uutusan niya para ipakita sa iyo kung gaano kanya kamahal. At kahit sa panahon na nahihirapan ka, sa panahon na feeling mo you are in the wrong soil, feeling mo wala ng pag-asa ang buhay, the Lord is telling you, and even the heavens and earth and all creation will tell you, hindi. The Lord loves you and He has a good plans for you. And everything, all things works together for good for those who love the Lord. Love mo ba ang Lord? Do you love Him? Kasi kung oo, anumang circumstances mo, hindi ka niya pababayaan. It will work. It will definitely work. So right now, I want to lead you in prayer. I want to um, I want to lead you in prayer if you want this to happen in your life. Parang sinasabi mo ngayon sa puso mo, Lord, nahihirapan ako ngayon pero I want to trust you in this circumstances, in this situation that I'm in right now. I want to trust you. I want to hold you. I want to hug you tighter in these circumstances that I am in. I want to entrust you with everything that I have. I want to entrust you with my wallet. I want to entrust you with my finances. I want to entrust you with my relationship with my parents. I want to entrust you with my relationship with my siblings, with my husband, with my wife, with my children. Gusto kong ibigay ito lahat sa iyo at ipagkatiwala lahat ng ito sa paanan mo and make me bloom where I am planted. I want to lead you in that prayer. Kung ikaw yon, if you want to um, let
let Jesus works in your life, I want to lead you in prayer. And if you have anyone in your life right now that needs to hear this wonderful message of the Lord, then pray for that person too. Pray for that people too. Banggitin mo na yung pangalan nila sa panalangin mo. Hayaan mong makipagtagpo din ang Panginoon sa kanila in God's perfect timing. Let's all pray. Lord God, thank you po sa gabing ito na ipinagkaloob mo. Salamat, Lord, for teaching us, Lord, that even if we feel na we are planted in the wrong soil, God or you can work in that soil, Panginoon, that you are powerful over any circumstances. You are you are um, you are almighty, Panginoon, in any situation that we are in right now. So Lord, as we come into your presence, Lord, we praise you, we glorify you, we give you praises, Panginoon, sa aming mga buhay. And as we come, Lord, kami po ay lumalapit, Lord. Inilalapit din namin, Panginoon, ang aming pong buhay. We open our hearts, we open our minds, and we open our life to you, Jesus. Thank you, Lord, for the salvation of our sin through what you did on that cross for us. Inilalatag din namin, Panginoon, na anumang mga kasalanan na aming nagawa, maliit man ito o malaki, naaalala man namin o hindi, taguman ito o lihim o hayag, Panginoon, lahat ng kasalanan, Lord, lahat ng bagay, Lord, na nakikita mo sa aming buhay na hindi karapat-dapat sa iyong mga mata, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, we ask for your forgiveness, Lord. We repent from our sin and we want to talikuran na. Gusto na namin talikuran, Panginoon, ang mga kasalanang ito and we want to start over with you, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Because of what Jesus did on that cross for us, we are now able to receive your forgiveness, Lord. We believe that Jesus died on the cross for us so we can have this opportunity to be saved, to have freedom, to come to your holy presence, Panginoon. And we claim victory over our sin. We claim forgiveness from you, Panginoon, over our sin. And as we move forward, O God, we surrender our life to you, Lord. We surrender our finances. We surrender our family, Lord. We surrender our ministry. We surrender our relationship, Lord. We surrender our decisions, our plans in our life, Panginoon. Lahat ng ito, Lord, ay isinusuko namin at inilalatag namin sa iyo pong habag at sa iyo pong mga paa, Panginoon. At ikaw na po, O Diyos, ang siyang manguna sa buhay namin. Ikaw na po, Lord, ang siyang maging leader at maging hari ng aming buhay, Panginoon. May all decisions, may all plans, Lord, be glorifying for you, Panginoon, in our life. Thank you, Lord Jesus. And right now, Panginoon, as we end our small devotion, Panginoon, ngayong gabi. We praise you, we glorify you, we love you so much, and thank you, Lord Jesus, for the provision na mararanasan namin, for the blessings that comes after our obedience, oh God. We thank you, Lord, for the restorations of our relationship and for just loving us for who we are, oh God. Thank you, Lord Jesus. And all this, Lord, we pray in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Teka lang, magbabasa ako ng comment section. Ang dami palang nasa comment. Wait. Alam niyo, physically, I've been weak today. I don't know why. Ang kahapon kasi lumabas ako. So, parang ang dami ko ng socialization na ginawa. So, parang feeling ko ngayon pagod na pagod yung katawan ko. Actually, maghapon, feeling ko pagod yung katawan ko. Pero, hindi naman tayo papapigil, di ba? Devotion is real. Sabi ni Ate Alpha, lagi nating, ay wait, ito pala. Hello! Sabi ni Ate Alpha, madalas hinahayaan tayo ni Lord na dumaan tayo sa rocky road para malaman natin na at the end of that road, kasama natin siya all throughout that rocky road. That
will make us strong and that will make strengthen our faith to God. Amen. Ate Shane, sabi ni Ate Shane, team replay daw siya. Sabi din ni Ate Alpha, lagi nating iisipin na ang plano ni Lord is ang pinakamabuti para sa atin and at yun ay ang makasama niya tayo sa eternity in heaven. Amen din doon. Hinuhubog tayo ni Lord para mas ikalalago natin at mas magiging mabunga tayo. Amen. Thank you, Ate Alpha. Sabi natin, Jehan. At sa Ate Jehan. Hello, Ate Jehan. Follow niyo na sa Ate Jehan. Very cool writer din siya. Sabi ni Ate Jehan, sometimes detours can lead us or can lead to unexpected blessing watching from Dumaguete City. Hello, Ate Jehan. Follow nyo si Ate Jan, napakagaling na writer din ito. Hi Ate Marilyn, magandang gabi sa'yo. Mika, hello Mika. Sabi ni Mika, I accidentally bump into this. Thank you for this. Thank you din Ate Mika for being here. We welcome you if this is your first time sa ating reading space. Sabi ni Daniel, is it Daniel or Daniel? Siguro Daniel to. Daniel Marie. Good evening po Ate Jo. Question lang po, kung kung pakiramdam ko po, hindi na ako namumunga. Mamunga man, pero mabilis rin nalalanta to the point that you are losing hope, being impatient, na baka ako rin po yung problema. Ano ba yung tinutukoy mong pamumunga, Daniel? Is it discipling others? Is it success sa buhay? Ano ba? Kasi kung in general, siguro sasagutin ko na lang to in general. If you think that you are not fruitful pagdating sa uh, general na lang ng buhay, ipagkatiwala mo muna sa Lord lahat ng plans mo. At if the Lord allows you, if the Lord wants you to grow fruits, you will bloom. Wala kang choice din. Pag si Lord naman ang kumilos sa buhay mo, minsan kahit ayaw mo na, no, kahit takbuhan mo yung calling mo, it will keep on calling you. Kung ngayon nararanasan mo that you feel na nauubusan ka na ng pag-asa kasi parang hindi ka namumunga, hindi ka sumasakses siguro sa ministry or sa discipleship, sa mga dinidisciple mo o kaya naman sa mga buhay mo mismo, sa trabaho, sa pag-aaral mo. Kung sa tingin mo ngayon nawawalan ka na ng pag-asa na baka hindi mag-work or nagiging impatient ka na sa sagot ni Lord para mag-bloom or mamunga ka, I would suggest, ano lang naman to, payong ate, that you entrust the Lord with that. You entrust the Lord with your plans. Kasi maaaring gusto lang nating mag-move forward pero hindi pala tayo rooted. Tulad ng napag-usapan natin nung May 1st na gusto nating lahat ng instant success or gusto nating makita agad yung bunga. Pero ang totoo, hindi pala tayo rooted. Hindi pala malalim yung ugat natin sa Panginoon kasi nakafocus tayo sa ilang flowers yung kaya nating gawin sa sarili natin. So, let's entrust God sa mga plano natin. Okay lang kahit di ka agad mamunga, basta you make sure that you are deeply rooted, that you are deeply in love with the Lord first before pa man tayo mag-forward. Before pa man natin asamin yung mga bunga na gusto natin, yung success na gusto natin sa buhay natin. Let's all be rooted first in God's love. Sana nasagot ko yung tanong mo din, Daniel. Hindi ako makapag-joke kasi kumikirot yung utak ko. Ulo ko, kumikirot siya. Sakit ng ulo ko. Same tayo, Ate Jo, sabi natin, Alpha. Kasi akala natin mas magaling tayo kay Lord. Pero kayang-kayang namang gawan ni Lord ng paraan. Tama yun. Ako talaga, salamat sa Lord kasi talagang hindi niya hinayaan na forever hindi niya hinayaan na araw-araw akong maging
blindfolded sa katotohanan na pwede naman talaga ako magtiwala sa Panginoon even in my finances and in my relationships. So yun, salamat sa Lord. Sabi natin, Shatsi, the Lord is glorified and magnified kapag alam nating imposible pero nangyayari. Amen! Thank you, Ate Shatsi. Um, Totoo yan. Kapag ka, kasi, di ba, halimbawa, nasolusyonan mo, ikaw mismo, sinolusyonan mo yung problema mo at hindi ka nagtiwala kay Lord sa problema mo, ang binibigyan mo ng glory after mo masolusyonan yung sarili mo, hindi naman si Lord eh. Kasi kaya ko naman pala to eh, hindi ko naman pala kailangan si Lord. Pero, darating ang panahon na hindi papayagan ni Lord na makagawa ka ng sarili mong paraan, mahihirapan ka, mapapagod kang kakahanap ng sarili mong paraan to the point where all you can do is to trust Him and surrender your life to Him para makita mo na siya lang yung dapat mong binibigyan ng glory at hindi ang sarili mo. Naranasan ko yun. So, wag yun ang asaming maranasan. Hirap mapalaw ni Lord. Ate Jamie, sabi na Ate Jamie, yes, magtitiwala at nagtitiwala ako kay Kate. Amen. Thank you, Ate Jamie. Sabi natin, Shatsi, share ko lang din po ito. 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Amen. Thank you po, Ate Shatsi. I love you so much. Sabi ni ni Kuya Saturn, hello Kuya Saturn. May dala na naman siyang kape sa ating live stream. So, yun ang ating kwentuhan. I know that lumagpas na naman ako sa isang oras, but thank you so much for being here tonight. Thank you for joining me sa ating journey to uh, complete this series, Roots Before Roses. So, sa mga nagtatanong kung saan natin to kinukuha, yung devotion natin, ito siya, Roots Before Roses. Ako po yung nagsulat nito. Words and illustration by Ate Jo. Meron pala nakasulat. So, yan. Ako po yung nagsulat nito. And if you want to get your own copy of this book, message lang kayo. Available siya sa hard copy and soft copy or digital copy. Tapos, available din ang ating mga merch. Commissioned artworks available din, pero hindi mo na ako tumatanggap ng commissioned artworks sa ngayon. Kasi meron ako naging pending. Kasi nga, di ba, na-aksidente ako recently. So, hindi ako nakapagtrabaho for quite some time. Kaya yung mga pending works ko muna, yung gagawin ko ngayon. Hindi mo na tayo tatanggap ng commissioned artworks. Pero, available naman yung mga merch natin just in case. Tapos, ano pa ba? Wala naman na akong gusto pang sabihin at idagdag sa ating kwentuhan na na-aksidente ako talaga recently kaya talagang nahirapan ako magtrabaho sa page. Kwento ko lang, no? Praise God naman kasi hindi naman siya lumala. So, meron ako ditong malaking machine, cutter siya. And I was doing the books. I was doing merches lang naman. Tapos, aksidente kong na-cut yung fingers. Yung finger ko, yung thumb ko, ito. Naka-band-aid lang siya, pero malaki yung sugat niya talaga that I had to go to the hospital to have it looked. Tapos yung pang-drawing ko pa na kamay yung kung saan ito yung ginagamit ko kanan kasi yung ginagamit ko pang drawing. So talagang hirap na hirap talaga ako na magtrabaho. Hirap na hirap ako humawak ng ballpen. Hirap na hirap akong mag-type. Hirap na hirap akong mag cellphone. Talagang ilang araw, ilang, ilang pagkakataon talaga na hindi talaga ako nakapag-work. So parang ang dami nagkaroon ako ng mga natambak yung work ko. Kaya hindi ako tumatanggap muna ng commission. At tinatapos ko yung dapat kong tapusin. So, praise God naman, hindi naman naputol yung daliri ko. Although
ah, although yung mismong nangyari sa akin, hindi ko na ipapakita kasi baka may iba sa inyo na sensitive sa ganito. Um, yung buong nail bed ko talagang nakaganto na siya. Nang, naghahanging by a thread na siya. Talagang ano na siya. Parang humihiwalay na siya sa pagkatao ko, ganyan. So, ah, nung nangyari yun, sobrang dami ko ng ano, dugo sa katawan. Tapos, tapos, hindi ko alam kung tatanggalin ko na lang ba siya kasi ang nagdidikit na lang sa kanya is isang maliit na balat. As in, balat na lang. As in, nakikita ko na yung mga laman-laman ko. Tapos, balat na lang yun na para matanggal siya na talagang tuluyan, may maliit lang na balat. Tapos naisip ko, tatanggalin ko ba siya? Hindi ko ba siya tatanggalin? Or ididikit ko na lang siya para pero syempre, naisip ko, dapat idikit ko na lang siya kasi para mag-stop yung pag-stop yung dugo. So, di ko alam kung tama yung ginawa kong first aid. Siguro, iko-correct ako ni Kuya Verge. Pero ang ginawang first aid, wala kasi pala kami yung first aid kit sa bahay. Nung araw na yun, meron kami laging first aid kit. Pero nung araw na yun, sa hindi ko malamang dahilan, wala. Kumuha ko ng belt ng pamangkin ko. Tapos, iniikot, tinali ko yung sarili, yung daliri ko hanggang sa tumigil naman yung pagdudugo pero ang daming nawalang dugo sa akin sa totoo lang. Talagang hindi ako umiyak. Ang galing no, 'di ba? Alam niyo namang lahat na iyakin ako pero hindi ako umiyak. Pero dahil nga sa nangyaring yun, dahil sa aksidente yun, hindi talaga ako nakapag-work. So, pasensya na sa mga may konting delay sa inyo pong mga orders na komish. Pero don't worry, again, okay naman na ako. sabi, sabi natin, Alpa, di ko alam na na-aksidente ka pala. Oo, ate, sorry. Sabi ni Ate Alpa, ouch, wala na ngang ruler, di pa makahawak ng pen. Sa totoo lang, ate, tinry ko kasi meron akong mga naging customer na nagalit na kasi hindi nga ako nakapag-comply dun sa um, deadline ng project. Pero wala talaga akong magawa kasi ultimo hahawakan ko lang yung pen. Hahawakan ko lang ito mismo. Hindi ko talaga magawa kasi yung pagdidiinan ko na siya, yung buong kamay ko na numb na hanggang umabot minsan hanggang dito, nagnanumb talaga siya. Nagpantay tetano na nga ako para baka hindi na siya lumalapan ng tuluyan. Pero yun nga, I praise God for what happened. Sabi nga ni Kuya Burge, wala daw pong aksidente. Wala daw pong aksidente kay Lord. May purpose yan, Ma'am Jo, pero joke lang po. Totoo naman yun. Naniniwala ako na pinayagan din naman yun ni Lord. Sadya lang masakit. Thank God po at okay ka na, Ate Jo. Oo, salamat talaga sa Lord, Ate Alpha. Mag-stock po kayo dyan. First aid kit and go bag. Very important yan, Ma'am Jo. Hehe. Oo, kuya. Nung araw na yun, lagi kami may ganyan kasi ang ate ko nurse eh. Lagi kami may first aid kit. Ay, meron nga akong sarili kong first aid kit dito sa kwarto. Pero wala kaming first aid kit para sa napuputol na daliri. So, hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit kami walang ganon? Pero next time, sana hindi na maulit. Pero yes, lesson learned yun para sa aming lahat. Ay, pinagpapahinga ka po ni Lord. Bawal akong magpahinga, Ate Alpha, kasi may mga projects akong kailangan tapusin. Huwag ka mag-alala, pag natapos ko lahat ng projects na yun, magpapahinga tayo. Magbabatanes tayo. Batanes! Magpapahinga tayo ng maraming maraming marami. So, ayun. Um, Wala na akong gusto pang ikwento. Thank you again for being here. And I hope and pray na matapos natin ang pag-pray nyo naman ako na matapos ko lahat ng dapat kong tapusin na project. At that the Lord will continue to use me to be a blessing to you at hindi maging sakit ng ulo sa mga customers ko. Aray ko. Feel ko tumatanda na ako. 36 na ako. Malapit na pala ako mag-birthday. Ay, sa birthday ko, invited kayong lahat pero hindi ako magpapakain. Tayo ang magpapakain sa mga bata sa birthday ko. Naisip ko na gumawa ng outreach program sa mismong birthday ko eh. So,
Ha, sama kayo lahat ha. Sama kayong lahat sa outreach program na gagawin ko. Pero October pa naman. So matagal-tagal pa nating pwedeng pag-ipunan at pwedeng pag-pray yung activity na yon. So wala na akong gusto pang sabihin. Thank you again for being here. And sabi pala ni Facebook sa akin, bilang content creator na daw ako, bawal na daw akong tatanggalin na lahat ng live stream for 30 days. So pag lumagpas ng um, ano ba to? Pag lumagpas ng 30 days, automatic na mabubura yung lahat ng live stream ko. So, ang gagawin ko ngayon ay ang tawag dito? I-download ko yung bawat episode, yung da-download ko lahat ng ginagawa nating devotion kada gabi and I will put this on YouTube. Hindi tayo YouTuber pero doon lang kasi yung platform na hindi nagbubura ng videos. So, para sa mga team replay, ilalagay na lang natin siya sa YouTube channel para hindi siya mabura ni Facebook. So, asahan nyo na magkaka-YouTube channel ako sa mga darating na araw para doon natin ilagay yung ating mga devotion kada gabi. Ha? Sabi ni Ate Adeline, ay, nandito pa si Ate Adeline. Hello, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, try nyo use your non-dominant hand. Baka may opportunity to para mag-learn kayo to use your other hand. Maganda daw po ito. I think nakakadali ng Alzheimer's though maaga pa naman. I hope your fingers heal soon. Take care. Thank you, Ate Adeline. I tried that, to be honest. I tried to draw using my left hand, but the gloves, this glove that I'm using is only good for left hand. And ay, actually good, pwede naman siya sa left hand. Hindi ko lang talaga siya na-try na gamitin ng left hand. Yung gloves. So ayun. I tried to draw using my left hand kaso hindi siya ganun kaganda. So, pinag-pray ko na lang na sana gumaling na lang para hindi na mahirapan. Hindi na ako mahirapang mag-isip pa. And don't worry, hindi tayo magkaka-Alzheimer's. Walang sino man magkaka-Alzheimer's sa atin. Magkakaroon tayo ng magandang pagtanda. Sige, wala na akong kanina pa ako wala nang sasabihin pero nag-extend pa ako talaga ng 10 minutes, no? Um, ano ba? Wala na. Support niyo naman yung page natin sa pamamagitan ng pagbili ng merch. Huwag na kayong magpa-commish muna kasi marami akong kailangan gawing commish. At meron akong upcoming project na libro. Ang ganda ng libro na ginagawa namin ngayon Kuya. Hindi ko pala muna ba sasabihin yung pangalan niya. Sa kanilang pag lumitaw na yung book. Ano po ba? Wala na. Mag-pray kayo. Wag niyo kalimutan mag-pray. Matulog ng mahimbing, uminom ng tubig at wag tayong mauuhaw sa relasyon ng iba. Okay? At magtatrabaho na ako. Pang drawing pala yung gloves mo. Na-solve na yung mystery. Tagal ko na nag-wonder ano yan. Oo, ate. Itong gloves na to, kasi yung tablet na ginagamit ko for drawing, kailangan niya ng gloves. So, kaya may gloves ako. And yes, mag-heal din to. Darating din ang panahon na mag-heal na lahat ng sugat. Wow! Kasama yun sa fingers. Anyway, yun na. Huwag na tayong magkwentuhan pa. Marami pa ako trabaho. See you tomorrow. 8:00 ng gabi. And, yun. I am ending this live in soft copy po ng May Debo Pamay na po, Ate Jo. O sige, Ate Alpha, message ka lang para masend ko sa email mo yung soft copy ng ating May Devotion para makahabol kayo or para meron din kayong sarili nyong kopya ng ating devotion. Sige na, mag-end na tayo ng live. Bukas ulit. I'll see you tomorrow and I'm ending this live in 3, 2, and 1. Bye! See you tomorrow.